kababayan, itong highlights natin dito, itong si Congressman Kiko Barzaga, merong video na ito nga na tungkol dito kay Bangag Marcos, yung kanyang pinaglalaban na mag-resign itong si Bongbong. Panoorin na natin mga kababayan. Welcome back to the Crocodile Farm. Absent ulit ang mga buhaya, nagbakasyon to, no? na. At may surprise ulit ako sa inyo. It is the Marcos impeachment complaint. Mga kababayan. Amyaw. So under the grounds of betrayal of public trust, I am filing an impeachment for President Marcos. Yun. And hopefully, Congress will remove him soon. At magandang umaga po sa inyong lahat, ha? At ngayon po ay Wednesday, kalagitnaan ng linggo. Sana naman po kayo ay nasa mga mabuting kalagayan. Yung ating mga kababayan sa Cebu na salanta ng lindol, nagpadala po ako ng kaunting tulong. Maraming salamat po, Harry naman Roque. yan dahil tayo ay wala rin sa Pilipinas. Pero sana po ay makarating sa inyo. No? Ako naman po ay patuloy na nananalangin hindi lang sa mga biktima ng lindol, hindi na rin doon sa mga nasalanta ng bagyo, lalong-lalo na dyan sa Cagayan at saka dyan po sa Masbate. Isang magandang araw mga kababayan, ha. Ito po si Harry Roque. Mabuhay po kayo. Napakabuti yung tao, mga Mr. Harry Roque, na inyong tinulungan yung mga kapwa nating Pilipinong nasalanta ng lindol dito sa Cebu at yung mga iba't ibang bahagi ng lugar dito sa Pilipinas. Nang dahil dito sa mga bagyo din, Harry Roque. Maraming salamat po sa iyo. Mabuhay po kayo. Ito nga po, panoorin na po natin yung pahayag ni Mr. Harry Roque tungkol dito kay Kiko Barzaga. Pero bagamat marami tayong mga trahedyang natural calamities, tuloy-tuloy pa rin po ang buhay political natin. At ngayon po, pinag-uusapan, sino nga yung papalit kay Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Mahirap po talaga yan dahil alam naman natin na kaya naman nagbitiw na si Ping Lacson ay parang nawala ng tiwala, hindi lang kanyang mga kasama sa Senado, kundi ang sambayan ng Pilipino, no? Which is nakakalungkot sa akin. Itong si Ping Lacson naman, kilala natin talaga na siya talagang nagsisiwalat ng korupsyon pagdating sa mga pork barrel ng mga mambabatas, no? At mukhang di ko maintindihan kung ano nangyari dahil pwede na sa isang panig, nataranta ang mga senador nung sinabi niya na lahat ng mga senador ay mayroong insertions, kabila naman panig, may perception na mukhang pinoprotektahan ang palasyo, no? Kasi ang sabi niya talaga kay Bangag Jr., I have your back covered, no? At napakahirap talaga na maisip na maging independyente ka matapos mong sabihan ng presidente that you have your back covered. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin ay yung pag-asa na ang kabataan natin ang siyang magbibigay ng liderato na kinikilangan ng ating bayan, at yan po ay sa pagkatao ni Congressman Kiko Barzaga. Yun po mga kababayan, batiin po natin tong si Kiko Barzaga. Isa po itong magaling na congressman na batang-bata na matapang. At ito ngayon yung bagong future ng Philippines mga kababayan in terms of in politics. Kaya nga kasi itong batang to talagang matapang, wala ho itong kinikilingan, lumalaban po sa mga pandarambong mga kababayan. Ito nga po, wag na nating patagalin pa, panoorin na natin tong si pahayag ni Mr. Harry Roque kay Kiko Barzaga mga kababayan. Bow po talaga ako kay Kiko Barzaga. Alam niya po, yan po ay napakabata. 1998 lang pala siya pinanganak, no? So which means ilang taon siya. Sige nga, bilangin nga natin kung ilan yung 1998 na pinanganak, ilang taon siya. Sige ba, sino bang magaling mag-compute? Kung 1998 siya, ngayon ay 2025. So ilang taon lang siya? 24 ba? 25. So parang minimum age para maging congressman, no? Sobrang bata, no, mga kababayan? At ang maganda rito kay Kiko Barzaga, parang na-capture niya yung imagination ng mga kaedad niya, yung Gen Z. Nakuha niya yung lengguwahe nila at nakuha nila yung kiliti niya para panawagan ng unang-una liderato, pati ang presidente, pinare-resign niya doon sa huli niyang broadcast. At bagamat ito nagsimula nga doon sa issue ng korupsyon sa infrastructure. Now ako naman, dahil first termer itong si Kiko, sigurado ako walang sala yan. Bagamat dahil siya ay
nanggaling sa isang political dynasty. Ang nanay po niya ang nakasama ko sa 17th Congress, no? At ang nanay niya ngayon ang mayor. Yung mga panahon na yon, nag-3-termer ang tatay niya, so yung tatay niya nagmayor sa Dasmariñas at yung nanay niya ang kasama ko sa Kongreso sa 17th Congress na napakabait naman ng nanay niya, no? Pero hindi ko talaga kakilala si Kiko dahil at the time na 2016, you can imagine, siguro freshman na college student yan o di naman kaya ay nasa high school pa, no? So napakabata pa. Pero parang despite his youth, nakita niya yung problema ng ating lipunan na hindi nakatanggap-tanggap itong lantarang korupsyon sa Kongreso na parang tinanggap na ng taong bayan bilang SOP. At ito ay talagang pinuntiryan niya, bagamat alam niya na ang sarili niyang pamilya, ang sarili niyang nasirang ama at nanay ay may posibilidad na tumanggap din ng SOP. Kasi talaga naman pong pag ikaw ay district congressman at may hawak na district engineer, sigurado po yan merong SOP. Wala na po sana maglinis na kongresista na district congressman. Take note ha, dinidistinguish ko po on district congressman at saka mga party list. Kasi mga party list, kung yan po ay makakakuha ng funding, nanakawin po yan, nanakawin ng SOP ng district congressman kasi ang district engineer ay loyal sa kanila. So talagang second-class citizen ng mga party list except kung ikaw ay si Zaldico na talaga namang napakalapit sa kusina dahil napakalapit na aliado ng Speaker of the House. Yan po ay exception to the rule. So sa akin, kakaiba talaga itong si Kiko Barzaga dahil talagang kinundina niya ang korupsyon sa infrastruktura na I'm sure alam naman niya na pinakinabangan ng kanyang mga magulang. At I'm sure kinakausap na rin siya na kanyang sariling district engineer kung anong patakaran. At hindi ko lang alam kung ang kanyang pagkokondena sa korupsyon sa infrastructure ay salita lamang o talagang tututuuhin niya at hindi siya kikita dyan sa mga proyekto sa kanyang distrito. Bagamat ang sabi nga niya, mukhang tatanggalan siya ng lahat ng pondo kasi nga kinakalaban niya ang presidente. So yan siguro magiging dahilan kaya hindi siya kikita dahil wala siyang pondo sa infrastruktura. At kapag nangyari yan, delikado rin ang kanyang political career, no? Dahil pag wala ka na-deliver ng proyekto sa iyong mga constituents, mahirapan ka magkaroon ng re-election. No? So talagang vicious cycle po yan. Kinakailangan ng mga proyekto na pinanggagalingan ng korupsyon. Pag wala namang proyekto, hindi ka mahahalal dahil ang mga constituent mo naghahanap ng ganyang mga proyekto. Pero siya po, pinakita niya na despite his youth, alam niya ang tama at mali. Ako po, maski dito sa Hague, ang palagi kong sinasabi sa mga Pilipino, dapat malinaw sa inyong isipan kung anong tama at mali. At pagdating nga dyan sa korupsyon dyan sa Kongreso, maski merong kultura na tinatanggap ang korupsyon dyan sa mga infrastructure projects, kinakailangan ito mga kababayan, itong highlights natin dito, itong si Congressman Kiko Barzaga, merong video na ito nga na tungkol dito kay Bangag Marcos, yung kanyang pinaglalaban na mag-resign itong si Bongbong. Panoorin na natin mga kababayan. Welcome back to the Crocodile Farm. Absent ulit ang mga buhaya, nagbakasyon na. At may surprise ulit ako sa inyo. It is the Marcos impeachment complaint. Amyaw. So under the grounds of betrayal of public trust, I am filing an impeachment for President Marcos. And hopefully Congress will remove him soon so we can start investigating those involved in the flood control anomalies. Ayan mga kababayan. Bye-bye Marcos. Bye-bye Marcos. Ito mga kababayan, balikan na ulit natin tong si kaibigang Harry Roque regarding about dito sa kanyang pagpuri dito kay Congressman Kiko Barzaga mga kababayan. Ito na po. May tama, may mali. Okay? At kung mali, wag tumanggap ng SOP. Miski yan po ay tinatawag ang SOP. Tama. So, bukod pa dyan, talaga naman pong siya lang ang may tapang at lakas na loob na questionin yung liderato ni Martin Romualdez. At hindi naman po nagtagal, hindi na nga po pwedeng manatili sa kapangyarihan si Martin Romualdez. Bakit? Kasi talagang malinaw na sa mga testigo na humarap sa Senado na talagang ang pondo na kinukurakot galing sa flood control projects lalong-lalo na ay na-deliver sa bahay ni Martin Romualdez at ni Zaldico. At sa mga panahon na tinuturing pang Panginoon ang Martin Romualdez, ang tapang nitong si Kiko Barzaga,
talagang tinawag niya magnanakaw. Oh. At talagang tinawag niya dapat masipa na, matanggal na bilang speaker. At itong dahilan kung bakit yung sarili niyang partido, NUP. Welcome back to the Crocodile Farm. Absent ulit ang mga buhaya. Nagbakasyon na. At may surprise ulit ako sa inyo. It is the Marcos impeachment complaint. Kababayan. So under the ground, welcome back to the Crocodile Farm. Absent ulit ang mga buhaya. Nagbakasyon na. At may surprise ulit ako sa inyo. It is the Marcos impeachment complaint. Kababayan. So under the grounds of betrayal of public trust, I am filing an impeachment for President Marcos. Yun. And hopefully, Congress will remove him soon so we can start investigating those involved in the flood control anomalies. Ayan, mga kababayan. Bye-bye, Marcos. Bye-bye, Marcos. Of betrayal of public trust, I am filing an impeachment for President Marcos. Yun. And hopefully, Congress will remove him soon so we can start investigating those involved in the flood control anomalies. Ayan, mga kababayan. Bye-bye, Marcos. Bye-bye, Marcos. Nung pati niya dun sa Cavite, yung mga nananawagan siya na yung kanyang message na Marcos resign, kinakailangan niya isasakripisyo niyang buhay niya, gagawin niya para lang sa bahay. Alam nyo, sigurado ako, kung wala lang yung minimum age limit para tumakbo ng presidente at magkaroon ng snap election at tumakbo si Kiko Barzaga, yan ang mananalo. Nako. I'm not kidding. Sure ball. Kasi siya, at the time na naghahanap tayo ng leader na talagang will call a spade, siya ang gumaganap ng ganyang papel. Kaya nga lang, hindi siya po pwedeng tumakbo ng presidente dahil siya ay napakabata pa. Merong minimum age requirement po para tumakbo bilang presidente. Pero, siyempre, ang pinakahuling deklarasyon ni Kiko Barzaga, ang panawagan na mag-resign na si BBM. Marami sa atin ang humihingi na ng Marcos resign. Pero pansinin niyo po, ang hindi humihingi ng Marcos resign ay yung mga kapamilya mismo ni Bongbong Marcos. Bagamat, nagiging matapang si Manang Aimee. Hindi pa rin niya sinasabing mag-resign ka na, ading, at ikaw ay magpahinga na, magpagamot na dahil dyan sa iyong sakit na drug addiction. Pero sinasabi ngayon niya talaga na wala na raw, hindi na raw namumuno ang mga Marcos, kung hindi ang mga Romualdez at mga Araneta. Pero sino may kasalanan dyan kung hindi yung kapatid niya mismo? Na dahilan nga para siya ay magbitiw na dahil yan po ay betrayal of public trust. At si Kiko Barzaga ngayon, ang kauna-unahang nagsabi, magsasampa siya ng impeachment complaint na ang gagamitin niya ay yung betrayal of public trust dahil hindi niya nabibigyan ng solusyon ng korupsyon pagdating sa flood control at infrastructure projects. Napakatapang po talaga. Kasi sa politika, lalo na kung ikaw ay congressman, ang susi para ikaw ay ma-re-elect ay ang mga proyektong infrastruktura. Kasi tayo naman, marami tayong hinihingi mga infrastructure projects. Pag hindi na-deliver yan, wala kang pag-asa mahalal. At siyempre, dahil nga sa vote buying naman, saan ka kukuha ng pera, siyempre kukuha ka ng SOP din sa mga infrastructure projects. At alam ni Kiko Barzaga na po pwedeng zero siya dito sa budget na darating. Although sa tingin ko naman, kampante rin siya na bilang isang Gen Zer, alam niya ang pulso ng Gen Zer. At alam niya na itong si Marcos Jr. masisipa hindi dahil sa mga matatanda gaya ko na matagal nang nananawagan na pag-resign ni Marcos Jr., kundi dahil na rin sa mga kabataan na siyang lulusob sa Malacanang upang mapatanggal sa pwesto itong si Marcos Jr. Paano naman kami lulusob sa Malacanang? Gustuhin man namin. Ako meron na akong backache, no? Meron na akong spinal stenosis, hindi na halos makatakbo. Paano pa tayo makakalusob niyan? Gustuhin man natin, no? Talagang sandali na lang, meron na tayong senior citizen card, no? So talagang kabataan na talaga ang aasahan natin na gawin yung mga dapat magawa na ngayon, wala na tayo sa physical condition. So gustuhin man nila akong idemanda ng incitement to sedition, sus Mariosep, sa kabataan na yan, hindi na natin kaya gawin yan ng aking mga magiging fellow senior citizen na. Ayan mga kababayan, narinig natin tong payag ni Mr. Harry Roque. Nako talaga itong si Kiko Barzaga for sure na
isa tong mabangong mabango at magandang bright ang kanyang future mga kababayan dahil matapang po to. Pinaglalaban niya ang ating karapatan. Isa siya sa mga isang matatapang na congressman mga kababayan dito sa Pilipinas ngayon. Isa siya ang panguna, merong isa rin na taga Davao, matapang din yun yung ginisa niya yung speaker din dahil nga yung binulgar niya yung mga corruption dito dun sa ng isang government agency dahil nga nakita niya na napakalaki yung budget samantalang yung education is mababa. Kaya okay yung mga yan. Magiging presidente yan in the future after ni Sara Duterte. Yes! Asa talaga tayo. Kasi nung minsan naman, kasing tapang tayo ni Kiko Barzaga. Pero ang pagkakaiba, ordinaryong mamamayan tayo. Walang pumapansin sa atin. Si Kiko Barzaga, galing sa isang political dynasty, siya ay congressman, na-capture niya ang imagination ng Gen Z at merong access sa media. So at 25, he has become the face of the opposition to Marcos Jr. Yes, correct. Sa totoo lang po talaga, siya talaga ang mukha ng oposisyon kay Marcos. At gaya ng sinabi ko, kung po pwede lang siya tumakbo ng eleksyon at magkakaroon ng eleksyon, baka yan pa manalo for president. Kasi talagang walang takot ang kanyang mga deklarasyon. Ang mali, ang tama, ang pinagdadasal ko lang, sana he walks the talk. Dahil pag later on, nalaman ko na tumatanggap din siya ng SOP, talagang madidisappoint tayo at malulungkot. Dahil yung inaasahan nating naninindigan para sa tama, nalamon din pala ng sistema. So ang inaasahan natin, talagang hindi siya magpapalamon sa sistema at mananatili yung kanyang tinatawag nating idealismo, yung idealismo na talagang gawin ang tama sa lipunan. Ilan pa ho kaya ang kabataan ang susunod sa yapak ni Barzaga? Gaya ng aking sinabi, tayo naging kasing tapang din nung kanyang nung tayo kaedad ni Barzaga, pero hindi tayo pinagpala ng Panginoon na manggaling sa isang political na pamilya na may access sa media ng Kongreso. Sana nga po ituloy-tuloy ni Kiko Barzaga itong binigay sa kanyang ng Panginoon ng pagkakataon na mamuno para sa tunay na papabago, tunay na reforma sa ating lipunan kung saan ang pondo ng bayan ay napupunta para sa kapakanan ng mga ordinaryong mamamayan. I agree. Ako po'y nalulungkot. Naisulong ko po bilang kongresista yung universal healthcare na pinakinabangan ko nung ako'y nag-aral sa England. Libre po gamot ko, libre lahat ng test ko at ngayon ay pinangangalagaan, hindi pinangangalagaan, but kung hindi, aking pinapakinabangan ngayon din po dito sa Netherlands. Ayos yan. Sasabihin ko na po sa inyo, magkakaroon po ako ng isang major surgical procedure at dahil nga po sa universal healthcare, hindi naman po ako namomroblema kung magkano ang gasto. Siguro meron po, pero kahit paano po, universal healthcare pa rin po, no? Sana po ganyan ang sistema sa Pilipinas. Future na magiging soon na magiging president dahil nga batang-bata pa siya at saka matapang na bata to. After ni Sara Duterte, ito yung pwede nating ipalit na magiging kapalit ng mga Marcos kasi syempre may mga Marcos diyan, hindi rin magpapatalo yan. Pero for sure, wala nang panama tong Marcos na to. Itong mga anak niya si Sandro, wala na. Sinira na ng tito niya na si Speaker Romualdez. Nang dahil sa kanya, sana dynasty rin sana ang Marcos. Dahil nga itong si Sandro, siya sana papalit sa tatay niya. Kaso nga lang, sinira ng tito niya si Speaker Romualdez. So pasensya na lang tayo mga Marcos talagang ganyan ang buhay. Hindi kayo naging nagpabaya kayo, hindi kayo malakas na leader. Ngayon, tignan nyo, nagkanda loko-loko ang ating gobyerno. Ito nga po mga kababayan, maraming salamat po sa susunod ulit na ating pagkikita. Panonoorin po natin yung mga kaganapan dito sa ating bansa. Pang kukurakot ng mga kawatan, ating babantayan mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. News That Matters. Huwag niyong kalimutan i-share, like at subscribe at nang sa ganun napapapanood ito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming salamat po and God bless.